nakaramdam ako ng friendship, sa lugar na ito. So hanggang sa biyaya ng Panginoon ay nakapagtuloy-tuloy po tayo sa gawain po ng Panginoon. Hanggang sa tayo po ay ginamit ng Panginoon, naging church worker po ako dito. Kasamahan ko po yung ibang mga nandito, sina Kuya Ferdy, sina Ninong John, ayan, natin yan, mga kasama sa gawain po dito noon. Alam niyo po mga kapatid, never kong pinangarap maging pastor, but it is God's will. But I desire. But never kong, Lord, no matter what, gusto ko gawin mo akong pastor. Alam niyo po, pangarap ko lang noon, isa lang dito sa church na ito. Isa lang ang aking pangarap noon, maging song leader sa church. Yan lang aking gustong mangyari noon. Kapag si Kuya Ferdy dito noon, nagpapakanta, sabi ko, gusto kong gawain yun, si Kuya Ferdy. Gusto kong maging song leader, kagaya niya. Yan lang po yung aking pangarap noon, maging song leader sa church. At sa tuwing may kantahan, kahit hindi ako song leader, nandyan lang ako sa bandang gitna, no? Ganun yung kamay ko, kumpas ng kumpas. Sapagkat gusto ko gusto kong matuto, mga kapatid. So sa madaling salita, dumating yung time na kahit hindi marunong mag-song lead, abay ako'y pinagpapa-song lead na. At malaking kagalakan po. And then, I desired more. After that, naging song leader na ako sa church. What else can I do para sa gawain na ito? Nangarap po ako, sabi ko, Lord, gusto kong mag-preach sa church. Kahit prayer meeting lang. Okay? Hindi na kailangan, Panginoon, na mag-preach ako ng Sunday. Dahil hindi ako marunong. Sabi ko, Lord, kahit prayer meeting lang, gawin mo, makakapag-speak din ako sana balang araw. Dumating po yung point na sabi sa akin ni Pastor Noel noon, maghanda ka ng message, mag-preach ka sa prayer meeting. Nagulat ako, that time. And then, dahil yun ang aking pangarap, mag-preach sa prayer meeting, naghanda ako, halos lahat ng sasabihin ko, nandun nakasulat sa yellow paper. Sa parang 3 page yun, back to back, lahat nandun. Tagaktak ang pawis kasi first time, mga kapatid. And then, dumating ang time, ginagamit ako ng Diyos to preach Sunday afternoon and then Sunday prayer meeting, Friday. Ang prayer meeting namin dito noon. And then, Lord, ginagamit mo na din lang ako. What if, Panginoon, one day, makapag-speak ako ng Sunday morning? So, Sunday morning. And then, naalala ko, na-invite, yung aking kapatid noon, nagpapastor na sa Pola. Siya yung naimbitahang speaker dito, Sunday morning. And then, parang Sabado, nung magsabi siya kay pastor, hindi siya makakarating. Hindi siya makakapunta for kung ano man ang dahilan. And then sabi niya, dahil ang kuya mo ay hindi makakarating sa linggo, ikaw ang mag-speak. Sabi sa akin ni pastor noon. Kaya sabi ko, kabang-kaba, takot na takot, pero dahil I desire more for the ministry, gusto kong, hindi ako pwedeng makontento lang sa anong bagay na ito, kundi dahil ginagawa ng Diyos yung mga bagay na ito, so I have to desire more. I have to do more for the Lord. Nag-preach ako. Alam niyo po, naalala ko si Kuya Ferdy. Nasaan ba si Kuya Ferdy? Si Kuya Ferdy. Nung ako'y first time, maalala ko, nung ako'y mga unang-una pa lamang na nag-speak, hindi pa ako marunong talagang basta na, silang dalawa ni Ate Tess Tuginay, kung hindi ako nagkakamali, after ng preaching ko, after ng service, lumalapit sa akin yung dalawang yan. At sinasabi nila, Brad, pag ikaw ay mag-i-speak, ganito ikang ganito ang mayroon kang maling sinabi. Dapat hindi mo sinabi yon. Mayroon kang, and I would like to thank that pagkakataon ng mga bagay na yon, sapagkat may mga tao na tumulong sa akin. The way I preach, yung mga sinasabi ko kasi minsan, hindi ko alam na mali na pala yung sinasabi ko. Di ba? Parang meron yata akong maling nasabi no sa aking preaching noon. Sabi, Brad, dapat hindi mo sinabi yon. Di ba? Kaya nagpapasalamat po ako sa mga puntong iyon ng buhay ko na this church, malaking bagay po itong church na ito sa hindi po nakakaalam. I've been a church worker here for 9 years. Dito po ako nagtapos sa Bible School hanggang sa dumating po yung punto ng buhay ko na ako po ay, if I'm not mistaken, December 2011, umaga po yun, nakaupo ako dyan, mahaba pa yung upuan dyan noon mahaba. Nakaupo ako dyan mag-isa, Sunday morning. Mag-isa ako, nagpe-pray ako. Kasi, that moment, parang nakakaramdam ako ng calling sa Panginoon. Okay? Pumasok si pastor dito, nakita niya ako mag-isa nakaupo dyan.
nilapitan niya ako. Ang sabi niya, Brad, mukhang napapansin ko itong mga ilang araw, may something sa'yo. Sabi niya. And then nakita niya ako mag-isa. Sabi niya, ano ang nasa isip mo? Ano ang plano mo sa buhay mo? Ano ang plano mo next year, 2012? Sabi ko sa kanya, Pastor, payagan mo ako, lalabas ako na mission. I want to start ng gawain sa San Teodoro. That moment, mga kapatid, ako po kasi ay mahirap iwanan si Pastor noon kasi ako lang yung mag-isa na lang po nakasakasama niya dito noon. Kaya hindi ako makapagpaalam sa kanya. Pero sabi niya, go. We will pray for you. Sige, mag-start ka ng gawain. By next year, 2012, pumunta ka ng San Teodoro. At purihin po ang Panginoon that time na ginamit tayo ng Panginoon Diyos sa gawain, though it's hard, maraming mga trials, maraming pagsubok, maraming mga hirap na dinanas, pero salamat dahil binigyan ako ng Diyos ng hindi lang pananampalataya, kundi yung puso sa ministry. Sabi nga, kung wala kang puso sa gawain, hindi ka tatagal sa mga sitwasyon. At purihin ang Panginoon, nakapag-start din po tayo ng gawain sa Socorro. Gawain po doon, kami po yung nag-celebrate na rin po ng 2 taon po doon ng anniversary. At salamat po sa aking may bahay, Sister Lee. Nandito po siya ngayon, kasama natin siya. Malaking pasalamat ko sapagkat isa sacrifice. She have to work in Manila to provide as my supporter, my number one supporter in the ministry. Dahil sabi ko, Lord, kung pupunta ako ng Socorro, ibabawas pa yung panggasolina namin sa aming budget sa pagkain. Ang hirap na. Panginoon, parang hindi kaya. Pero Lord, sabi ko, bahala ka na. Kung ito yung gusto mo, Panginoon, bahala ka na. Sanay na ako sa hirap, Panginoon. Sabi ko, pinadaan mo na ako sa apoy sa ministry. Kung dadaan ulit ako sa apoy ng pagsubok doon sa Socorro, danas ko na yan. Sabi ko, immune na ako dyan. Kaya kahit anong mangyari, sige, start. Kaya salamat po. Ako yung malaking pasalamat sa aking may bahay na talagang di na po tayo magpapakatagal. At tayo po dadako po sa ating pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Okay, so tayo po lahat ay tumayo po bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos na ating pong babasahin ngayon pong umagang ito. Okay, so Book of 1 Corinthians chapter 15. Alright, so ito po ang ating pinakang text, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 10. And then jump po tayo doon sa last verse ng verse 15. Verse 58 po. Mali pala yung verse 1 to 10 and then verse 58. Okay, 1 to 10 po muna. Verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if you keep in memory when I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12. After that he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that he was seen of James, then of all the apostles. And last of all was seen of me also, as one born out of due time. For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am. And his grace, which was bestowed upon me, was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. In verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, Diyos namin na aming pong pinaglilingkuran ngayong umagang ito.
Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Napakabuti niyo po. Sa 41 taon ng iglesyang ito, Lord, maraming kwento. Maraming kwento ng pagsubok. Maraming kwento, Panginoon Diyos, na kung paano ang iglesyang ito, Panginoon, ay nagsikap at sinikap, Panginoon, na maabot ang taong ito. And we are so much thankful, Lord, sapagkat hindi niyo po iniwanan ang iglesyang ito. Bagkus, Panginoon, sinamahan niyo po at patuloy na dinaluyan ng inyong pong biyaya upang marating po ang ika-41 taon ng anniversary, Panginoon. Lord, lahat po ng papuri, pangalan mo lamang ang nais po naming parangalan. Yes, Lord, meron kang mga ginamit na tao, especially, Lord, our beloved Pastor Noel Pagco. Panginoon, ginamit mo siya na magsimula, Panginoon, ng gawain ito. And now, lumalawak po ang inyong ministeryo. And we acknowledge, Lord, your presence, your grace, your blessings to everyone, Lord, and even the pastors na inyo pong patuloy na ginagamit. Samahan niyo po kami ngayong umagang ito, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng inyo pong mga salita. Give us wisdom, empowered us, Lord, and let your hands be with us this morning. Mangusap po kayo sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maunawaan at anuman po yung mensahe na nais niyo pong dalhin sa bawat isa, Panginoon. Ngayon pong umagang ito, naway magkaroon kami ng sapat na kaunawaan, magkaroon kami ng bukas na puso na tanggapin, Panginoon, ang mga salita mong ito, O Diyos. Maipamuhay po namin dahil naniniwala kami, Lord, na hindi pa tapos ang gawain, hindi pa tapos ang vision, hindi pa tapos ang ministry, hindi dito nagtatapos ang lahat, Lord, na kung kinakailangang isipin namin na magsisimula kami ulit, Panginoon, upang sa ganun, Lord, meron pa kami at marami pa kami pwedeng gawin. Lord, gagawin po namin sapagkat naniniwala kami, Lord, na ginawa niyo po ang ganitong mga pagkakataon upang patuloy niyo pang ipaparanas sa amin ang hiwaga ng kapangyarihan mo, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat isa, maging ang inyong lingkod ngayong umagang ito, wala po akong magagawa. Umaasa lang ako, Lord, sa biyaya mo, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Diyos. I ask the Holy Spirit to empower us this morning, O God. At nawa, Panginoon, ay patuloy na bigyan niyo po ng katagumpayan ang pag-aaral na ito ng inyong mga salita. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Kayo po'y makakaupo na po. Marami pong salamat, mga kapatid. Alam niyo po, kapag walang Kristiyanong nagtapat, hindi po mangyayari ang mga bagay na ito. There is no celebration kung walang mga mananampalataya, walang mga Kristiyano na naging tapat sa pagsunod, sa pagsuporta, at pagmamahal sa gawain. And I hope, mga kapatid, of what we observe and what we see sa iglesyang ito, mga kapatid, ay nakikita po ang inyong katapatan sa Panginoon. We saw how God moved in this place. Nakita po namin, mga kapatid, kung paano ang bawat kapatiran ay nagkakaroon po ng tinatawag na ministries or pagmamahal po sa gawain. But this moment, mga kapatid, still naniniwala po, kagaya po ng tema, so much the more. Hindi tayo makokontento lamang doon sa tinatawag na ako ay tapat na. Hindi lamang ako makokontento doon sa iniisip ko na mayroon akong ministry. Sapagkat, Lord, mga kapatid, ang Panginoon Diyos ay mayroon pa pong mga bagay na gustong ipagawa sa atin. Hindi po tayo dapat nakokontento sa kung ano lang ang mayroon tayo pagdating sa ministry na ito. Marahil sabihin po natin, mga kapatid, na ako naman ay tapat na sa Panginoon, ako naman ay nag-attend every Sunday, ako naman ay mayroong ministry na ginagampanan. But mga kapatid, that faithfulness is not enough. Naniniwala ako that through the grace of God at yung mga bagay na pwede pa niyang gawin para sa atin, mga kapatid, naniniwala ako na mayroon pang mangyayari sa bawat isa at sa gawain po na ito. Yan po yung isang bagay, mga kapatid, na dapat po ay makita po natin. Now, sa paglipas ng mga panahon, ang dyablo hindi po siya natatapos para sirain ang bawat isa. The testimonies of the believers, mga kapatid, para yung faithfulness na yan ay mawala. Alam niyo po, mga kapatid, malaki po ang impact ng bawat miyembro. Malaki po ang impact ng bawat kapatiran pagdating po sa gawain po ng Panginoon.
Kaya importante na maintindihan din po natin mabuti yung pong ibig sabihin ng faithfulness, yung katapatan. Nang sa ganun mga kapatid, na kahit dumanas tayo ng bigat ng problema, ng bigat po ng mga pagsubok sa buhay, mananatili po tayo na nagtatapat po sa Panginoon. Amen po ba? Ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito ay faithfulness is a Christian core. Faithfulness is a Christian core. Ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung katapatan, yung katapatan, ito pala yung pinaka, di ba? Yung sentro. Ito pala yung dapat ay, kung meron man tayong bagay na hinahangad, meron man tayong isang bagay na gustong mangyari sa ating pong buhay bilang mananampalataya, yon ay ang magtapat sa Diyos. Hindi lamang basta umattend. Lord, I desire na sana makakumpleto ako ng attendance ngayong buwang ito. Sana Lord, makumpleto ko yung attendance ko sa quarter na ito. Hindi po yun yung ating nakikita lang dito. But it's more than na sinasabi ng Diyos na kapag yung faithfulness ay nakita po sa atin as a Christian core sa buhay ng isang mananampalataya. At doon mo masasabi, hindi pala nasasapat ang Diyos sa pagdalo ko. Hindi lang pala nasasapat ang Diyos doon sa aking pag-attend every Sunday. Meron pa palang gustong mangyari ang Panginoon Diyos sa aking buhay. Na minsan lang, hindi natin naiintindihan na yun pala yung core ng ating buhay. Di ba? Well, bago natin ituloy, ano ba ang ibig sabihin pag sinabing Kristiyano? Di ba? Hello mga kapatid, marami pong mga tao sa loob ng iglesia hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Marami kasi mga tao na nagsasabi na basta't ikaw ay merong reliyon, Kristiyano ka na. Tama po ba? Hindi nangangahulugan na ikaw ay nabautismuhan, ay masasabi mo na yun ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Hindi nangangahulugan na ikaw ay nagsisimba every Sunday, ikaw ay Kristiyano na. Dapat po maintindihan natin yan mga kapatid. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa personal mong relasyon kay Kristo, at dahil meron kang personal na relasyon kay Kristo, ikaw ay nakikiisa, ikaw ay nakikiayon sa gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Naiintindihan mo yung gusto niyang mangyari sa iyong buhay. Kasi ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ito ay isang personal na relasyon mo sa Panginoon. At kung anuman yung hangarin ng Diyos, anuman yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi mahirap maintindihan yon. Hindi ka nag-aalinlangan, hindi ka nagdududa, hindi mo kinakatakutan na humawak ng gawain. Yun po yung isang bagay, mga kapatid. Sapagkat ang pagiging Kristiyano, hindi lamang po ito usapin. Tandaan niyo po ito, kapatid. Ang pagiging Kristiyano, hindi lang ito usapin na pagiging ligtas. Masaya ka. Tuwan-tuwa ka, Lord, salamat hindi na ako pupunta sa impyerno. Lord, salamat kasi pag ako'y namatay, pupunta na ako sa langit. And praise the Lord for that. Salamat kung yun yung pananaw mo sa buhay. Natiyak ka nang hindi pupunta sa kapahamakan ng impyerno. At tiyak ka na 100% sa langit ka pupunta. Para tandaan mo ito, kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang yan usapin ng pagiging ligtas, kundi ang usapin ito, katapatan sa Diyos. Kristiyano ka pero hindi ka naman nagtatapat sa Diyos. Alam mong pupunta ka sa langit pero wala kang pakialam sa gawain. Alam mong hindi ka pupunta sa impyerno pero wala kang pakiramdam pagdating sa ministry. Hello mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, it matters to understand yung relasyon mo kay Kristo, yung ugnayan mo kay Kristo, yung pakikiisa mo doon sa mga bagay na gusto niyang mangyari sa iyong buhay. Kaya kung iniisip mo na ikaw ay ligtas na, iniisip mong pupunta ka sa langit, iniisip mo mga kapatid na hindi ka napupunta sa impyerno dahil iniligtas ka sa biyaya ng Panginoon, ano naman ang iisipin mo? Kaya ka niligtas ng Diyos para magtapat. Kaya tayo niligtas ng Diyos para magtapat po lalo sa Panginoon. Yun po yung isang bagay mga kapatid na makita po natin. Si Apostol Pablo, sa binasa natin mga kapatid, wait lang po, mukhang natutuyuan ako ng, okay. Naggasolina lang ako. Okay. Nasaan na ba tayo? Okay, sa Apostol Pablo, mga kapatid. Alam nyo,
Huwag ninyong isipin na si Apostol Pablo, mas mataas siya sa atin. Iba siya at iba ako. Iba kami. Iba si Apostol Pablo. Well, gusto kong isipin niyo po na si Apostol Pablo ay kagaya mo at kagaya ko lang din na tumanggap ng biyaya ng Diyos. Kagaya mo at kagaya ko na kinahabagan lang din ng Diyos. At yung Diyos na kanyang sinampalatayanan na tinanggap sa kanyang buhay ay parehas din yun na tinanggap natin at sinampalatayanan. So we are the same, mga kapatid. Pero ito si Apostol Pablo, merong mga bagay na naintindihan niya na ibinigay sa kanyang ng Diyos the moment na siya po ay nakakilala sa kanya. At yun po yung kanyang hindi sinayang na mga pagkakataon, mga kapatid. Una po, doon po sa verse 1 and 2, sabi dito, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye believe in vain. Okay, the first thing, mga kapatid, na gusto makita po dito ng salita ng Panginoon Diyos dito is that yung pong gospel, okay, yung salita ng Diyos, the gospel, yung ebanghelyo, hindi niya sinayang. Okay? Hindi niya sinayang yung gospel. Ganun po niya pinahalagahan. Kaya sabi niya, yung gospel na yon na aking ipinapangaral ngayon, ay dapat yun ay tinitindigan nyo din. Dapat tinatayuan yun. At dahil sa inyong pananampalataya, hindi nawawalan ng kabuluhan yung gospel na yon. But it's sad to say, mga kapatid, bakit po importanteng malaman natin sapagkat maraming mananampalataya as of now, wala na pong pakialam sa gospel. Mga kapatid, hindi na po nila nakikita yung halaga nung gospel na ipinangaral. Kaya sabi po dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, but which he also said, if you keep in my memory when I preach or what I preach unto you. Dapat ilagay sa isip niyo, ano ba yung pinangaral ko sa inyo? Di ba? At ang sabi ng Apostol Pablo, kasi para sa akin, ganun ka-precious yung gospel. Kaya hindi ko siya winala ng kabuluhan sa aking buhay. And then, ano pa sabi dito? Doon po sa verse 10, dito, but by the grace of God, sabi dito, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. Yung biyayang ibinigay sa akin, hindi ko sinayang. Di ba? Hindi ko sinayang, sabi ni Apostol Pablo. And then, ano po sabi dito sa verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Yung ating pananampalataya, wag nating sayangin. Di ba, mga kapatid? Wag nating sayangin. Napakapalad natin sa dinami-dami ng mga tao, isa ka sa binigyan ng Diyos ng pananampalataya, isa ka sa iniligtas ng Panginoon. Can you imagine that? Ang daming tao dito sa Calapan. Ang daming tao dito, millions of people here in Calapan. Marami, milyon-milyon mga tao sa iba't ibang mga lugar. Pero ikaw ay isa sa niregaluhan ng Diyos ng kaligtasan. Tapos ngayon parang, minsan wala na pong pakialam, ano ho. But then sabi dito, mga kapatid, sa verse 58, natin binasa kanina, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable. When Apostle Paul wrote this verse, mga kapatid, ito yung tugon. Kaya nga sabi ng Biblia, therefore, di ba? Kaya, biniyayaan ka na ng Panginoon, binigyan ka ng Diyos ng pananampalataya, you have the gospel, ibinigay na ng Diyos ang lahat sa atin, therefore, ano ang response? Diba? Ano ang tugon ng mga Kristiyano? Be ye steadfast, unmovable. Anong ibig sabihin po nun? Faithfulness. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, kaya magtapat kayo. Magtapat tayo. Di ba? Lalo pa tayong magtapat. Praise the Lord kung ikay tapat sa Panginoon. Di ba? Pastor, hindi para sa akin yung mensahe niya kasi tapat na ako eh. Di ba, mga kapatid? Pero baka ikaw yung gagamitin ng Panginoon Diyos na kapag lalo ka pang nagtapat, ay mayroon pa palang pwedeng mangyari sa gawain po ng Panginoon para sa kanyang kalwalatian. Yun po isang bagay, mga kapatid. Kaya sabi dito, be steadfast, unmovable. It means, be ye faithful. Magtapat ka sa Panginoon. Ngayon, pag-aralan po natin, next slide po. Ano bang ibig sabihin pag sinabing faithfulness? Okay? Ano ba, Pastor, pag sinabing katya? Hello!
For how many times with the Lord, thank you kasi tapat ako. Kasi every Sunday nag-a-attend ako. Every Sunday ako ay umaawit. Lord, ako ay umi-amen din naman every Sunday. Nakikiawit ako, to God be the glory, praise the Lord, praise the Lord. Pero ang tanong, yung way of living, yung faithfulness kasi hindi lang sa loob ng church. Kasi pagdating mo sa labas, doon mo pa rin napapakita na talagang tapat ka nga sa Diyos. Yung paraan ng pamumuhay, naiintindihan natin yun, mga kapatid. At maging yung will of God, yung kalooban ng Diyos. Bakit ba tayo nagtatapat sa Diyos? Kalooban ng Diyos yun eh. Ang problema kasi minsan, alam nyo mga kapatid, yung faithfulness, parang kontrolado ng Kristiyano. Parang nasa kamay mo lang, at ikaw yung magkokontrol kung magtatapat ka o hindi. Sometimes, yung faithfulness is our personal preference na lamang. Ako yung magdidesisyon kung anong ibig sabihin sa akin ng faithfulness. Ako yung nakakaunawa personally kung anong ibig sabihin ng faithfulness. Kaya doon po nagkakamali ang maraming Kristiyano. Na dapat kung talagang Kristiyano tayo isang mananampalataya, dapat yung faithfulness mo nakabase sa salita ng Diyos. Nakabase sa kalooban ng Diyos. Yun po yung katotohanan. Kasi baka po mayroon tayong mga buhay sometimes. Nakala natin po, yung faithfulness ay yung pagsimba-simba lang. Yung makumpleto mo yung attendance mo. Hello kapatid, you should understand the way of living. Pamumuhay. But then, hindi po magkakontra yan. Parehas po iisa ang takbuhin ng buhay ng Kristiyano. You understand the will of God in our life. Pag sinabing core, pag pinag-usapang ito ay center o pinakang sentro ng ating buhay, may focus, may fulfillment. Diba? Mayroon tayong tinitingnan. Hindi lamang basta. Hindi mo iisipin na kaya ka nandito kasi aksidente lang. Diba? Paggising ko kaninang umaga, pastor, pagmulat ko ng mata ko, nandito na ako sa church eh. Hindi ko alam, nandito pala ako eh. Parang isang aksidente na lamang minsan yung nangyayari, mga kapatid. But no, ang pag sinabing core ng ating buhay, lagi tayong may tinitingnan. Lagi tayong mayroong mga bagay na tinatarget sa buhay natin. Mayroon tayong mga bagay na nilalayon sa ating pong buhay, mga kapatid. Kaya tandaan niyo po ito, inilagay ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, nandito ka, naglilingkod ka sa Panginoon, hindi yan aksidente. Mga kapatid, unang-una nandun po ang Panginoon Diyos para ikay tulungan na maintindihan mo mga bagay nito. Pangalawa, it is important na may focus tayo, may fulfillment. Alam niyo po mga kapatid, ito isang bagay lang. Ito isang bagay. Pag sinabing fulfillment, yung core, dapat ang Kristiyano hindi masaya hanggat hindi niya ramdam na siya tapat sa Diyos. Hello, mga kapatid. Para sa isang Kristiyano, ang fulfillment ng kanyang buhay ay magtapat sa Diyos. Minsan kasi yung pagiging Kristiyano ganito. Lord, ngayong Kristiyano na ako, Lord, ngayon anak mo na ako, Lord, mayroon na akong relasyon sa iyo, Panginoon, ano kaya ang mga blessing na darating sa akin? Lord, ano kaya yung mga pagpapala na nakaprepare para sa akin? Lord, ano kaya yung mga blessing na inihanda mo sa akin? Lord, tulungan mo ako na sana maabot ko lahat yung blessing na yon. Hindi po ganun ang usapin ng pagiging Kristiyano, mga kapatid. Dahil ang usapin ng pagiging Kristiyano, ang core ng ating buhay, hindi po ang tumanggap ng pagpapala, kundi ang magtapat sa Diyos. At masasabi natin, and that is the fulfillment of my life, na ako'y nakakapagtapat sa Diyos, na kahit mahirap ang buhay, kahit may mga imperfections sa aking buhay, but then, nagtatapat ako sa Panginoon. That is a fulfillment. And that is the foundation, mga kapatid. So yung pundasyon, dapat merong fixed and firm na tinatawag. Yung walang galawan, dapat may tibay, dapat matatag. Di ba? Dapat naka-stay lang tayo sa Panginoon. May tibay kung tatawagin, mga kapatid. Di ba? So yun po yung isang bagay na dapat po natin na maintindihan bilang yung core ng ating buhay. Hindi yung blessing. Bakit pag hindi ka na ba pinagpala ng Panginoon, ayaw mo na magtapat? Yung bang hinahangad mo na biyaya at pagpapala, pag hindi ba binigay sa'yo ng Diyos, tapos na ang usapan? Liliban muna ako pag Sunday kasi hindi binigay ng Diyos yung aking prayer.
Di ba? Isang linggo muna ako hindi mag-church kasi may panalangin ako sa Diyos, di binigay eh. Faithfulness is a core, is a Christian core sa buhay natin, mga kapatid. Kaya importante po, yung ganyan pong usapin sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? So, introduction pa lang yan. Ano ho? And I hope na gising pa kayo. Amen po ba? Pwede na po tayo mag-umpisa. Amen? Okay, umpisa na tayo, no? Okay, tayo mag-umpisa na. Okay, ngayon, oras na ito, mga kapatid. In short, sa madaling salita, mga kapatid, ito yung pinakamahalaga. Ito yung pinaka-importante at pinakamahalagang bahagi ng buhay natin. Baka sabihin mo naman, Pastor, dami-dami sinabi, yun lang pala ang gustong sabihin, pinakamahalaga. Di ba? Yun lang pala naman gusto mo sabihin, pinakang-importante. Dami po, pinaikot-ikot mo pa kami. Di ba? Ang problema kasi minsan hindi po natin naintindihan yung pong ibig sabihin ng faithfulness. Kasi kapag ang bawat isa, lubos na naiintindihan niya, naniniwala ko, lahat ng mananampalataya, magtatapat palalo. Lahat ng mga Kristiyano, lalo pang gagawa at lalo pang magtatapat sa Panginoon. Not in our own preference, not our personal preference sa buhay. Kundi magtatapat ka ngayon base sa salita ng Diyos. Base kung anong gustong sabihin ng Diyos sa iyong buhay. Yun po mga kapatid. Now, anong klaseng katapatan? What kind of faithfulness na dapat ay makita sa buhay ng isang Kristiyano? Number 1, una po, faithfulness like a Macedonian church. Kilala niyo po ba Macedonian church? Mga kapatid? Macedonian church, yung katapatan, ang gusto ng Panginoon ay makita kagaya ng pagtatapat ng iglesia sa Macedonia. In 2 Corinthians chapter 8, tinan po natin, mga kapatid, verse 1 to 10. Well, hindi ko nababasahin lahat para hindi po tayo magtagal. Okay. Ang sabi dito, moreover, brethren, we do you to wit on the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Faithfulness like a Macedonian church. Ito po yung gustong makita ng Panginoon. Pero bago natin makita yung katapatan na mayroon po sila, ano ba ang pinagdadaanan ng Macedonian church during that time? Ang sabi po ng Biblia, dito po sa verse 2, how that in a great trial of affliction. Nagsama-sama na kapatid, great trials, afflictions. Ano pa? The abundance of their joy and their deep poverty, malalim na paghihirap, malalim na kahirapan, abounded unto the riches of their liberality. Alam nyo mga kapatid, listen to this. Siguro kung ito pong Macedonian church ay magbabackslide, manlalamig sa buhay pananampalataya, siguro maiintindihan ko sila. Di ba? Mauunawaan ko sila. Bakit? Tingnan nyo naman po yung kanilang sitwasyon. Ang sabi ng Biblia, ang Macedonian churches, mga kapatid, they were in great trial of afflictions. Dumaranas sila, mga kapatid, ng malaking pagsubok ng kapighatian at malalim na karukhaan at paghihirap. Kaya as I said, mga kapatid, kung meron man isang iglesia na manlalamig, dapat sila. Di ba? May karapatan marahil. Sabihin natin, pwede na kayong magpahinga muna. Di ba? Sa ministry, wag muna kayong gumampan. Ayusin mo muna yung problema ninyo. Iahon muna ninyo yung buhay nyo. Saka kayo bumalik sa church. But no! Di ba?
Dahil sa kabila ng karukhaan, sa kabila po ng malalim na paghihirap, sa kabila mga kapatid ng they were in great trials of affliction, there are something na makita po sa kanilang buhay. Una po, sabi dyan, yung pong tinatawag na, ano po yung tugon nila? Ano po yung something? What behind their actions? Ang sabi po doon sa verse 5, and this they did. Okay? And this they did. Ibig sabihin, hindi nangangahulugan na nandun ka sa lugar ng pagsubok at problema sa iyong buhay, wala ka nang pwedeng gawin. Stop ka na muna. Okay? That is minsan usual na nangyayari sa Kristiyano, di ba? Sumakit lang yung ulo, ayaw nang mag-attend sa church. Ayaw nang mag-choir. Di ba? Oh. Nakaranas lang ng kaunting problema, stop muna tayo sa paglilingkod. Kadalasan ganyan. Usual na nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Bakit? Dahil hindi po naiintindihan yung faithfulness. But then, nasabi dito, when the Macedonian church experienced itong something na ito sa kanilang buhay, that they were in great trial of affliction and deep poverty, what's behind their actions? Bakit nagtapat pa rin sila sa Panginoon? Okay, next slide po. Ang sabi dito, makita po natin doon yung tinatawag na lang abundance of their joy. Hello mga kapatid. The abundance of their joy. Naghihirap na sila, naghihikaos na sila kapatid, malalim na yung poverty nila, they were in great trials of affliction, problemado na sila, their life is not perfect at that time, hindi ko kayang imagine mga kapatid kung what kind of great trials is that mga kapatid. Kung ano pa yung pinagdadaanan nila na lalim na paghihirap na yon. Pero instead na sila ilubog ng problema, instead na sila ilubog na marami at malaking pagsubok sa buhay, pinasagana nila yung kagalakan nila sa Diyos. Mga kapatid, which is yan po ang isang napakalagang bagay. Yung kagalakan na yan, hindi mo kayang bilhin yan sa kahit saan. Yung kagalakan na yan, kapatid, hindi mo kailangan pagtrabahuhan yan. Dahil the moment when Jesus Christ came into your heart, that joy, ibinigay na yan ng Panginoon. Kinakailangan mo lang pasaganahin yan. Di ba mga kapatid? Minsan sa buhay na ito, ang hirap ngumiti sa buhay. Alam niyo po ba na ang pagngiti hindi automatic? Di ba? Ang pagngiti hindi yan automatic. Minsan yan may pinaghuhugutan. Kailangan may reason. Di ba? Noong time namin na nagkwa-choir kami dito, nakakaawa nga si Ninang Medi noon, time na yun eh. Laging ngiti kayo, ngiti. Nagpa-practice pa lamang ng choir, uy, ngumiti kayo ha. Pagdating sa unahan, yung pag-akyat ninyo, basta't pagtayo ninyo dyan, ngiti ka agad. Aba, hindi pa rin nangyayaring kapag linggo eh. Kasi nga, ang pagngiti hindi automatic minsan. May pinaghuhugutan yan. Pagdating sa unahan ni Ninang Medino, gagano pa, ngiti, bago ngiti. Kami naman, kahit na hindi. Di ba mga kapatid? Hindi minsan automatic yan, may pinaghuhugutan minsan yan eh, mga kapatid, di ba? Pero yung kasiyahan na yan, minsan kailangan makita sa mukha. But then kapag meron ka pinagdadaanan, minsan, ang hirap eh. Oh, hindi lahat ng tao dito kayang ngitian lahat. Hello? Meron ka lang mga gustong ngitian. And even, di ko alam sa mga choir kung hanggang ngayon itinuturo ang pagngiti. Diba? Oh. Hanggang ngayon kasi hindi automatic yan eh. Pero yung kagalakan, iba yon mga kapatid, sumasagana yon. Kahit hindi yan utusan. Diba? Hindi kailangan mga kapatid na i-command ka. Yung pong mga Macedonian church, hindi sila inutusan na mamuhay na may kagalakan. Nagkusa po sila na pasaganahin yung kagalakan nila kay Kristo. Mahirap ngumiti sa panahon na yun sa kanilang buhay. They were in great trials and affliction. They were in deep poverty. Pero dahil naiintindihan nila yung word na faithfulness, kailangan pasaganahin pa rin natin yung kagalakan natin. Di ba? Hindi tayo kailangan madaig ng ating mga problemang yan. Ay, sino ba yan? Hello mga kapatid. What's behind their actions? Behind the response, it is the joy came from the Lord. Yun yung pinasagana nila. Mga kapatid, hindi kinakailangan i-overpower tayo ng pinagdadaanan ito.
Naintindihan natin yung gospel. Naintindihan natin yung pagliligtas sa atin ng Panginoon. Naunawaan natin yung bagay na dapat ipinapagawa sa atin ng Diyos. Kaya kahit naghihirap tayo, kahit mayroong hadlang, mayroong pagsubok, and then magtatapat pa rin tayo. Pasaganahin natin yung ating kagalakan. Yun po yung sabi po dito, mga kapatid. Not only that, and beyond their power. In verse 3, sabi ng Bible, for to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. You see that? The way this Macedonian church showed this faithfulness to the Lord. Ang hirap-hirap na lang buhay nila, mga kapatid. Kung baga ay, Lord, ano pa ba yung lakas ko na pwede kong ibigay? Ano pa ba yung pwede kong iambag sa gawain? Ako'y may problema. May pagsubok ako, Panginoon eh. Lord, mahina ako ngayon. Lord, may pinagdadaanan ako ngayon. But if you will see, mga kapatid, how the Macedonian church became faithful to the Lord despite of all of this. Sabi ng Bible, beyond their power, they are willing of themselves. It's the Pastor Iboy's joy and gladness, mga kapatid, na makita po yung mga mananampalataya na kahit may mga sariling pinagdadaanan, ay ibinibigay pa rin yung, alam nyo yun, yung kakayanan, yung abilidad, yung power, yung higit pa dun sa kanilang kayang gawin. That is a faithfulness. Pero ano ba yung power? Ano ba yung kapangyarihan? Ito ba yung kakayanan lumipad? Mag-invisible? Magbago ng anyo? Hindi po yan. Pag sinabing power, that is the inclusion ng lahat ng bagay na meron ka ngayon. Di po ba, mga kapatid? Pag sinabing power, yun yung mga bagay at lahat ng mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos na ngayon ay ine-enjoy mo. That is the power. And beyond that, ibinigay nila sa Diyos. Di ba, mga kapatid? Kung mayroon kang trabaho, that is your power. And you have to be a blessing. You have to give it to the Lord beyond that power. Kung ikaw ay isang estudyante na matalino, magaling, that is your power. Gamitin mo sa ministry. Yan po ibig sabihin niyan. May talento ka pala, that is your power. Gamitin mo sa gawain. Di ba? Everything, that is the inclusion. Ano ba ang meron ka? Ano ba yung kaya mong gawin? Ano ba yung ine-enjoy mo ngayon? Hindi mo ba alam na yan yung kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Diyos, and you have to give it to the Lord as part of your faithfulness to Him. Di ba, mga kapatid? Yun po isang mahalagang bagay. Ano man yung mga bagay na nangyayari sa atin sa labas, ano man yung mga bagay na ine-enjoy natin pagdating sa labas, yan ay ibinigay ng Diyos at kailangan dalhin mo sa church. Dalhin mo sa gawain ng Panginoon. Yun po isang mahalagang bagay po, mga kapatid. Kaya sabi dito, yung pong beyond power. Ano po ang nasa likod ng kanilang mga pagtugon na ito? And next, yung ministering to the saints. Naiintindihan nila, may ministry eh. Di ba? Dapat alam natin, mga kapatid, na tayo as one body of Christ, di ba? Bilang kasama sa pamilya ng Diyos, dapat alam mo yung ugnayan mo, yung connection mo pagdating sa church, sa ministry. At alam mo na kapag hindi ka nai-involve sa ministry, ramdam mo yun, nalulungkot ka. Di ba? Alam mo na there is something. Meron kang hahanapin. Naku, hindi ako nakapag-choir nung nakarang linggo. Dapat ako'y bumawi. Mag-choir ako ng buong taon. Hindi ako absent. Hindi ako naka-attend ng isang Sunday. Teka muna, hindi pwede sa akin yon. Babawi ako, hindi ako magpapadaig sa kaaway. Kailangan sisikapin ko. That is faithfulness, mga kapatid. At yan po yung nasa likod ng desisyon ng iglesia po sa Macedonia. Why they are living in faithfulness to the Lord. Naiintindihan nila, may ministry eh. Di ba? May gawain eh. Yun po ibig sabihin nun, in verse 5 sabi dito, and this they did not as we hope, but first,
gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Naiintindihan nila, ito yung kalooban ng Diyos eh. Di ba? Naiintindihan nila yung will of God. Ang problema minsan sa mga mananampalataya, ang na-overpower yung mga gusto natin. Hanggang ngayon, ang dami na natin na-achieve. Hindi pa tayo tumitigil sa pag-achieve. Hindi naman masama yon. Desire more, achieve more, do more for your life. Chase your dreams. Everything, okay po yan. Pero ang tanong ko dito, bakit mo hinahangad yung mga bagay na yon? Di ba? Naiintindihan mo ba na kapag ba dumating yung araw na yon na ibinigay sa iyo ng Diyos, nare-recognize pa rin mo ba yung kalooban ng Diyos na kaya kanya dinala, na kaya niya binigayan, kasi yan yung kalooban niya para sa iyo. At balang araw, nang sa ganun maintindihan mo na ang pagtatapat ay kalooban din ng Diyos sa iyong buhay. Faithfulness, like a Macedonian church. Yan po yung isang bagay na gustong makita ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. The Macedonian church is like that kind of people na masasabi nating grabe yung kanilang pinagdadaanan. So much the more. Lalo pa, nagpakitang gilas sila sa Diyos. Di ba? Mga kapatid, lalo sila nagpakitang gilas sa Panginoon. Lalo nilang ipinakita, walang rason para tumigil. Walang rason para hindi magtapat. Walang rason para hindi sumulong. Walang rason para tumalikod. Let's do more for the glory of God. Next, number 2. Hello, gising pa ba, mga kapatid? Number 2. Faithfulness with maturity. Bakit importante po itong usaping ito? Kasi minsan, meron tayong mindset ng faithfulness pero parang hindi matured. Kasi nga unang-una, sabi ko nga kanina, baka pinagbabasehan lang natin yung personal preference lang natin. Di ba? Mga kapatid, kaya importante na maintindihan natin na kapag tayo nagtatapat sa Diyos, dapat with maturity. Okay? With maturity. Ngayon, basahin po natin yung Ephesians chapter 4. Tingnan po natin yung Ephesians chapter 4. At dito po natin makikita ito. Ang ibig sabihin po ng faithfulness with maturity. Ephesians chapter 4, 13 to 17. Till we all come in the unity of the faith. So the number 1, next slide po natin, mga kapatid, yung unity of faith. Ito yung ating pong gustong makita ng Panginoon na kalooban ng Diyos when it comes to faithfulness with maturity. Dapat, ang sabi ng Bible, mayroon tayong unity of faith. Mayroon tayo dapat pinag-iisahan. Yun yung ating pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng mag-iba ng pananaw. Hindi tayo dapat magkaiba ng direksyon. Hindi tayo dapat magkaiba ng paniniwala. Hindi tayo dapat magkaiba ng prinsipyo. Dahil kung talagang tayong parehas ay mananampalataya, tayo parehas ay konektado sa Diyos, ay di parehas tayo nakakaintindi ng kalooban ng Diyos. Parehas tayo naiintindihan natin yung bagay na gustong mangyari ng Panginoon, di magkaisa tayo. Di ba mga kapatid? It's sad to say na marami po sometimes, may mga Kristiyano, they doubt. Kapag ang pastor ay nagpipreach, para pinagdududahan yung preaching ng pastor. Di ba? Para nag-aalilangan, totoo kaya yon? Minsan kasi kapag hindi ka komportable sa isang bagay, para akala mo mali. Tama po ba? Kapag nangaral ang pastor ng giving, nagdadoubt, maraming Kristiyano. Kapag nag-preach ang pastor ng tithing, nagdududa, maraming Kristiyano. Kaya maraming hindi tumutugon. Why? Kapatid, hindi problema yung preaching. Minsan ang problema yung puso natin. Kaya hindi tayo makapag-unite. Ang totoo, hindi mali yung Bible. Hindi mali yung salita ng Diyos na pinapangaral. Sometimes yung mali, yung ating kaisipan. Kaya nga sabi nung kanina doon sa Macedonian church, di ba? Anong ginawa na first? They gave themselves. They are willing of themselves. Inuuna nila yung sarili nila na ibigay at i-offer at i-surrender sa Diyos. Nung ma-surrender na nila sa Diyos yung kanilang buhay, hello,
Kahit ano nangyari sa kanilang buhay, kapatid, nagtapat pa rin po sila sa Panginoon. You see that? Ganon din po sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya kahit anong bigat, kahit hindi ako komportable, ang tandaan natin mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos, hindi ka iniligtas ng Diyos para sa convenience natin. And do not serve God kasi komportable ka. Huwag mong paglingkuran ng Diyos sa mga moment na komportable tayo. Huwag mong isipin yung tayo komportable lang, yung ating convenience. Kundi isipin natin yung conviction. Ano ba yung sinabi sa'yo ng Panginoon? Ano ba yung tinuturo sa atin ng Panginoon? Ano ba sinasabi ng Biblia? At doon ako magbabase. At kapag nagkaintindihan tayong dalawa sa point na yan, hindi ba't nagkakaisa tayo sa pananampalataya? At kung nagkakaisa tayo sa pananampalataya, hindi ba't matured yung ating faithfulness parehas? Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Unity of faith ang kailangan. Yun po yung sinasabi po ng Biblia po dito. And what the Bible says in the book of Ephesians, di ba? Till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of his stature of the fullness of God. Ang sabi dyan mga kapatid, unto a perfect man means maturity. But remember this, tandaan nyo ito kapatid, that maturity is not a final destination ng isang Kristiyano. Maturity is not a final destination natin. Na kapag nasabi mong, yes, matured na ako, na-reach ko na yung pinakang rurok ng aking buhay bilang Kristiyano. Na-reach ko na. Diba? Tandaan natin that maturity is not our final destination. But this is a lifelong process of transformation. The more, and so much the more na may mga bagay na gusto kang gawin, natatransform yung buhay natin, natatransform yung mga gusto natin, natatransform yung ating sarili, hindi mo namamalayan, nagmamature ka. At ang gusto ng Diyos, yung faithfulness with maturity, hindi lamang yung faithfulness base sa gusto natin. Di ba? At ngayon, kung talagang tayo po ay mayroong pagtatapat pagdating sa ganito pong mga bagay, ang tanong, kaisa mo ba si pastor sa pananampalatayang yan? Di ba mga kapatid? Kaisa mo ba? Nakikipag-unite ka ba? Pastor, naiintindihan ko yung preaching mo. Huwag kang mag-alala, pastor. Nandito lang ako, susuporta ako, pastor. Hello, kapatid, ang OBB, si Kalapan Main, marami nang nagawa. Marami nang nagawa. I know that and we see the greatness of God in this place. But how much more kung lahat ng mananampalataya ay maghahangad na marami pang gustong gawin, marami pang gustong pagtatapat na gagawin, how much more? Baka hindi lang ito yung kaibigay ng Diyos. Di ba mga kapatid? If we unite in faith, because this is what God needed to the believers, the unity of faith. Pangalawa, sabi doon, sa verse 14 and verse 15. That we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about the every wind of doctrine by the sleight of man, and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Ang sabi ng Biblia, stability of our faith. Huwag ka nang maging kagaya pa ng isang bata. Madaling madapa, madaling matisod. Emosyonal masyado. Di ba? Huwag kang emosyonal. Hindi na sabi ng Bible, huwag ka nang maging bata. Na madali kang matangay ng hangin, masabi ka lang ng kaunti, iiyak ka na. Napagsabihan ka lang ng konti, nagdaramdam ka na. Nakaranas ka lang ng konting problema, nadapa ka na, ayaw mo nang bumangon, di ka na makita sa church. Kapatid, ang faithfulness, samahan mo ng growing up, ng maturity. Maging stable tayo mga kapatid. Sapagkat ang mindset, iba yung iniisip, iba yung takbuhin ng isip, minsan iba yung takbuhin ng ating espiritu. Ang gusto nito, mag-doubt. Ang gusto nito, magduda, mag-aalinlangan. Pero ang gusto ng puso natin, tama yun. Unawain mo, tanggapin mo yun. Yun yung katotohanan. Kaya sinasabi ng Bible, huwag ka na maging kagaya ng bata. Be stable in your faith, mga kapatid. Be stable on that faith. Yun yung kailangan po sa bawat mananampalataya. There is something that we can do if we unite in faith and our faith is stable in the Lord. Sana wag tayong masira ng kung ano man mga bagay na imperfections. I know that God did
great in this place. But listen, everyone is not perfect. Okay? Even though God gave or show something great in this place, but every believers are not perfect. But despite of that imperfections, hindi rason yun. Hindi natin pwedeng gawing rason yun para sabihin natin na valid yung emotion ko. Valid na ako'y na-offend. Valid na ako'y nanghina. Valid na ako ay nag-backslide. No! Invalid yun, mga kapatid. Dahil hindi yun yung kalooban ng Diyos. Ang valid, maging stable yung pananampalataya mo. Yun po yung gusto mangyari ng Panginoon. And then, not only the stability of our faith, but the quality of our faith. Ano sabi ng Bible? Verse 16 and 17. From whom the whole body fitly joined together and compacted together by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Ang sabi ng Biblia, the quality. Naglilingkod ka na rin lang, dapat may quality na yung paglilingkod mo. Di ba? Huwag tayong parang, alam niyo yun, yung tayo po ay parang kinokontrol pag kaya ng time ko, pero pag hindi, edi sorry. Pag hindi ako busy, pastor, sige mag-church ako, kaya lang busy pa ako ngayon. Pero, pastor, ako na may tapat sa church. Kahit hindi ako nag-church, pastor, kahit hindi naman ako umatin sa church, alam ng Diyos na tapat ako. Hello, bigyan mo naman ng quality yung ayong paglilingkod sa Diyos. Dapat may quality yan. Huwag mong babasta-bastahin yung paglilingkod natin sa Diyos. Dahil yung kaligtasan, yung dugo ng Panginoong Hesus, hindi basta-basta yon. May quality yon. May precious yon. May value yon. Nung iniligtas tayo ng Panginoon, hindi basta-basta yon. He died on the cross. Naghirap siya sa cross ng Kalbaryo. Tapos ngayon ligtas ka na. Sasabihin mo, pag may time ako, pastor, pag convenient ako sa oras ko. Hello kapatid, quality ang kailangan po pagdating sa paglilingkod at pagdating sa pagtatapat sa Diyos. Now, paano tayo magkakaroon ng quality? Paano? How every Christians could work in that situation? Sabi ng Bible, sabi dito, from whom the whole body fitly joined together and compacted together. Para magkaroon ng quality, para makita yung quality ng katapatan, dapat isipin natin, Christians, mga mananampalataya, na mahalaga ang bawat miyembro ng iglesia. Huwag natin tingnan, ikaw ay maliit, ako ay malaki. Ako'y may pangalan, ikaw pausbong pa lang. Di ba? Kasi, the more that naiintindihan natin na mayroong value ang bawat isa, kapatid, mayroong nangyayaring maganda, lalong nagiging blessing. For example, itong keyboard, okay, na ginagamit ni Brother Alex, nakikita nyo lang yung kabuuan. Tama? Sa labas, makikita mong ang ganda ng keyboard na ito. Alright? Ang gandang tumunog nitong keyboard na ito. Kaya itong keyboard na ito, every time na nilalaro, tinutugtog yan ni Brother Alex, ang sarap pakinggan. Ang gandang pakinggan. Ang sarap sabayan ng pag-awit. Pero hindi mo alam na kaya tumutunog na maganda, mayroong mga maliliit na parts sa loob niya na nagsama-sama. Nagdugtong-dugtong sa bawat isa. Mga kapatid, hindi po lahat ng nandyan ay malalaking parts. Meron po diyang maliliit na bahagi. Pero nung sila'y pinagsama-sama, nung sila'y pinagdugtong-dugtong, walang maliit, walang malaki. Naging blessing siya ngayon. Hindi ba? At nung siya ay buuin,
Nung mabuo na siya, doon masasabi, wow, ang ganda naman itong keyboard na ito, ang gandang tumunog. But you must understand mga kapatid, na ang ganda ng daloy ng isang iglesia ng Panginoon, bawat paglilingkuran, mga kapatid, na atin pong ginagawa para sa Panginoon. Whatever the result of this ministry, whatever we see in the program of this ministry, ano man nakikita natin as part of this ministry mga kapatid, it is because mayroong nagdugtong-dugtong, mayroong nagsama-sama, maliit at malaki, walang naiwan, walang nagpabaya, walang kumontra, kundi lahat nagsama-sama, ang blessing, umabot po ng 41 years ang gawain. That is because yung quality ng ating pananampalataya, hindi ka lamang basta naglilingkod. Hindi ka lamang basta nagtatapat. Na masasabi mo, Lord, thank you. Hindi lang ako basta naglilingkod sa iyo. At gusto kong maiparanas sa iyo, Panginoon, na yung paglilingkod ko may quality po. Lord, hindi kita basta-basta paglilingkuran. Ibibigay ko yung lahat ng kaya kong gawin para sa iyo. That is a quality. Dapat sa Kristiyano, hindi na uso ang reklamo. Dapat hindi na uso yan. Alam niyo po sa amin po sa San Teodoro, in-encourage ko po yung aming mga young people. Sabi ko sa kanila, kung gusto ninyo maglingkod talaga sa Panginoon, magsakripisyo kayo. Huwag kayong reklamador. Huwag kayong reklamador. Kaya salamat sa Panginoon, kahit umaakit kami na bundok, minsan halhal na hingal na kami, makaabot lamang kami sa pagtuto, kasama yung mga people. Gusto mo palang maglingkod eh, walang naglilingkod o walang sakripisyo. Sabi ko sa kanila, kaya sa hapon, sama sila sa Socorro. Hindi ko sinasabi sa kanila, ikaw ang sasama ha? Ikaw ang sasama ka sa Socorro. Hindi. Dati ganun ako eh. Ikaw sasama ka ha? Ay, pastor, ikaw sasama ka? Ay, pastor, merong ano. Simula noon, after the preaching, hindi ko sinasabi kung sino sasama. Kung saan nila lalapit, pastor, sasama po ako sa Socorro. Pastor, sasama po ako. Ay, sige, go. Alam niyo mga kapatid, kailangan yung quality ng pananampalataya po ng isang Kristiyano. And that is very important. If we join together, compacted together, sabi ng Bible, and working together, then the blessings, more will come. Marami pang pwedeng mangyari, mga kapatid. Ano ho, sapagkat yan ang gusto po ng ating Panginoon. Pangilan na po tayo? Pangatlo. Okay. Gusto niyo bang madaliin na natin ito? Paspasan na natin? Okay. Depende, kasi meron ako nakikitang minsan papikit-pikit, kaya hinahabaan ko. Kitang-kita ko kaya dito mga mata. No. Okay? Faithfulness is measured through His grace. Ano yung basihan? Ba't ka magtatapat? Ano ba yung tinitingnan natin? Ano ba minsan yung sukatan? Basihan or sukatan ng pagtatapat natin sa Diyos? Gawin nating simple. Biyaya ng Diyos. Sige nga, sino dito ang hindi nakatanggap ng biyaya ng Diyos? Ako na ang magbibigay. But I think lahat walang hindi tumanggap ng biyaya. So kung lahat binayaan ng Diyos, bakit hindi lahat dapat magtapat? You see that? Lahat tayo binayaan ng Panginoon Oh. Kaya dapat tayo, we have to do more. Marami pa tayong pwedeng gawin mga kapatid. In this situation, si Apostle Pablo, doon po sa 1 Corinthians chapter 15, 3 beses niyang in-appreciate yung biyaya ng Diyos in that single verse. Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 15. Okay. In verse 10. Ano sabi diyan? Una, sabi niya, by the grace of God, I am what I am. That's the first thing. Sabi niya, sa biyaya ng Diyos, ako nga. Ito ako ngayon. You see that? The first thing, the first moment, mga kapatid, sa buhay ng Apostol Pablo, in that single verse, una, in-appreciate niya ang biyaya ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay kung sino siya ngayon. At gusto kong malaman mo to kapatid, na mayroon ka, ikaw yan,
Dahil sa biyaya ng Diyos. Panginoon, ako ito dahil sa iyo. Amen. Lord, I am what I am by the grace of God. Di ba? Ikaw yan. Ako ito. Ito tayo. Young people, walang kayo. Huwag kang mag-imahinasyon dyan. Dapat sabihin mo, ako lang ito. Di ba? Sa biyaya ng Diyos, ako lang ito. I am what I am. By the grace of God. Si Apostol Pablo ay isang tao na masasabi natin, he did great work in the ministry, but he said, I am what I am by the grace of God. Kung ano ang pagtingin mo sa akin, kung ano ang nakikita mo sa akin, dahil doon sa biyaya ng Diyos. Dapat ganun din tayo. I-appreciate mo yung biyaya ng Diyos kasi yun yung sukatan eh. Di ba mga kapatid? Una, pangalawa sabi doon, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. Yung biyaya, kahit hindi mo hingin, ang sabi ng Bible, ibinigay na ng Diyos ng kusa yan eh. Gaano kabuti ang Diyos? Hindi natin deserve. Despite of our unfaithfulness, ang sabi ng Bible, binigyan pa rin. Kaya sabi ng Apostol Pablo, hindi naman ako deserve dun eh. Ang sabi nga doon sa isang talata, ako nga sumisira. Not the material things. Sometimes, excited tayo sumimba, excited tayo maglingkod sa Diyos kapag alam natin, puno tayo ng blessing at pagpapala. Well, hindi po masama yan. Okay po yan, salamat nga sa Panginoon eh. Kasi the more na ikay pinagpapala, the more na naglilingkod ka sa Panginoon. Di ba? Pero tandaan mo po ito. Ang sabi po ng Bible, yet not I, but the grace of God which was with me. So, ibig sabihin, the presence of His grace. Hindi lamang yung visible things na nakikita ko sa aking buhay kaya ako'y naglilingkod. Kundi alam ko na kahit anong gawin ko na magpaglilingkod sa Panginoon, yung biyaya ng Diyos, sasamahan ako niyan. Nandyan yung biyaya ng Diyos na hindi natin kayang ubusin. Sabi ng Bible sa Lamentations chapter 3, di ba? Verse 22 and 23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Kapatid, gusto kong malaman mo, hindi mo kayang ubusin yung biyaya ng Diyos. Hindi mo kayang ubusin ang habag ng Diyos, mga kapatid, sapagkat they are new every morning. Great is thy faithfulness. Kaya maglilingkod tayo, magtatapat ka sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Tandaan mo that whatever you do, hindi ka iiwanan ng biyaya ng Diyos. The grace of God, which was with me. Kaya hindi ka nag-iisa. Huwag kang matakot maglingkod. Huwag kang matakot magsakripisyo. Huwag tayong matakot, mga kapatid, na gawin po yung mga bagay ng paglilingkod. But then, mga kapatid, how can I measure that grace in my life? Para ma-appreciate mo ng mabuti yung biyaya ng Diyos. Sometimes, hindi na ganun. Minsan, bukang bibig na lang natin na by the grace of God. Tama? But in reality, how do we measure the grace of God in our life? Yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Para talagang maging totoo, yung grace of God nag-a-abound sa buhay natin. Next po, sabi po dyan, ang sabi ng Bible, start from being the least, not of being the best. Ang sabi ng Apostol Pablo, dito po sa talata, verse 9, ang sabi ng Apostol Pablo, for I am the least of the apostles, that I'm not meet to be called an apostle. Sabi ng Apostol Pablo, if you want to recognize the grace of God in your life, start from being the least. Minsan kasi nagsisimula tayo kung ano yung meron tayo ngayon. Kaya hindi na natin malingon yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Lord, nagtagumpay ako kasi dahil sa sipag ko, dahil sa lakas ko, I have the best life ever na mayroon ako ngayon. I have the best career. I have the best family. I have the best life now. I have the best friend. I have the best, everything that best that we have. Sinabi na natin sa Diyos ang lahat, pero hindi natin naintindihan na kaya lamang mayroon tayo ng mga bagay nito sapagkat nagsimula tayo from the least of our life. Kaya sabi ng Apostol Pablo, I am the least.
of the apostle. Sa totoo lang, ako yung pinakamaliit. Do not start from the best of your life. Para makita mo at ma-appreciate mo yung biyaya ng Diyos, start from being the least. Kaya sabi ng Apostle Pablo, for I am the least. Ni hindi nga ako karapat dapat tawaging apostol, sabi niya. And no meat, sabi niya, hindi ako na para tawagin akong apostol. Di ba sabi niya? Hindi nga ako karapat dapat eh. Hindi nga ako nakaabot doon sa pamantayan na yon. For I am the least of them. Kaya Lord, kung ano man ang mayroon ako ngayon, dahil doon sa biyaya mo, Panginoon. Kung susukatin mo, kapatid, itong distansya nito, mula dito hanggang doon sa pintuan, huwag kang magsimula doon sa pinakamalaking numero. Para malaman mo kung anong sukat nun, magsimula ka sa pinakamalit na numero. At doon mo ma-appreciate, ito pala ang sukat niya. Ito na pala yung layo niya. Ito na pala yung lapad niya. Pag nakita mo, saan ba ako nanggaling? Ano ba yung buhay na mayroon ako noon? Nung makita mo, kumpara noon at ngayon, ang layo ko na pala, malapad na pala yung aking naging mundo dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero kung paiikutan mo yung buhay mo ng lahat ng best sa buhay mo, you have so many medals, trophies, achievements, recognition, magsisimula ka doon. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, bukang bibig mo na lang yung grace of God. But yung power, yung achievements, yung success, nasa utak mo, I am the great of this life. I made it. Di ba? I made it. Nagtagumpay ako. Hindi masamang i-recognize ang achievements and success sa buhay. But then, you must recognize nangyari yan dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ng Apostle Pablo, I am the least of the apostles. That I'm not made to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly. I am the least, but I labored more. Di ba? I am not the best, but I labored more. Di ba, mga kapatid? I labored more. Yun yung naging sentro ng usapin ng kanyang buhay. Na kapag nagtatapat ka na din lang, mga kapatid, don't look at the best of your life. Para makita mo yung biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Amen. O sige po, panghuli na. Next, faithfulness should abound so much the more. Faithfulness should abound so much the more. In 1 Corinthians chapter 15 verse 58 po. Ano sabi niya sa verse 58? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya sabi dito, always abounding in the work of the Lord. Always. Ibig sabihin, laging mayroong nangyayari. Laging mayroon pong bagay na sinisikap na tayo abutin. Okay? And then, abounding. Ibig sabihin, kung nagtatapat ka sa Diyos ngayon, pwede bang pasalamatan mo, Lord, thank you because of you. Nagawa ko magtapat po sa iyo. But Lord, I want to do more. So much more of my ministry now. Lord, gusto pang gumawa. I have to do more. Ang gawain po namin sa San Teodoro, just a small ministry that we have. Pero sabi ko nga, it doesn't mean na wala tayong pwedeng gawin. It doesn't mean na baka mayroong ibang pagkakataon that we can do more to the Lord. Then the ministry of Socorro started, mga kapatid. Nagsimula. Ang gawain po doon, 2 years ago. Mahirap din po yung naging simula po namin doon. Nagsimula kami from nothing. Wala po kami pinagsimulan. Ni kahit upuan, hinihiram po namin. Binubuhat namin yun sa barangay hall. Hiram kami sa barangay hall ng upuan. Kahit isang pirasong upuan, wala kami. Speaker, ganun ang gamit namin. Speaker ang malit, Bluetooth speaker. Mga 5 inches na speaker ang gamit namin. Walang microphone, walang electric fan, walang music instrument, walang keyboard, wala lahat. Alangan naman, Panginoon, sabi ko sa Panginoon talaga, alangan naman, Lord, ako maglakad. Papunta doon, layo nun. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng motor. Wala akong pambili, wala akong budget kahit piso. Pero once na binigyan mo ako ng motor, ibig sabihin kalooban mo. Nag-pray kami, January, 2 years ago.
month of April, binigyan po kami ng motor. Wala kaming ginastos kahit piso. Pabihira, no? Sabi ko, Lord, kalooban mo siguro. Di kaya, the more that we want to do more, yung vision, hindi tayo humihinto, mas malawak pa at mayroon pa palang gagawin ng Diyos. Mga kapatid, mayroon pa. Kaya hindi lang ito yun eh. Kaya encouragements about mananampalataya, your faithfulness to the Lord as Christians should be your core after 41 years pa na ito na ating nilalakbay ngayon. Dapat ito po yung maging core po natin ng ating buhay. More faithfulness to the Lord. Walang nagpapaiwan. Lahat sama-sama. Mga kapatid, this time, meron po kaming ipinagpe-pray ulit na isang lugar. Sinisimulan po namin. Sabi ko sa Panginoon, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kung kalooban mong maging mission ulit yan, or outreach o anuman, Panginoon, basta't we tried. Kung hindi, okay lang, at least we tried. Meron po kami ngayon nire-reach out sa bundok. Nilalakad po ng mga kabataan. Nagtuturo mga bata, Bible study kami. Malayo po mula sa bayan ng San Teodoro. San Teodoro pa rin siya. Part pa rin siya ng San Teodoro. Every Saturday, inaakyat namin yun. Turo kami ng mga bata. Bible study sa matatanda. At dumating po yung time, dahil malayo siya sa amin, sabi ko, I will pray that one day, ito ay magiging outreach mission na magbubukas dito sa gawaing ito. Di ba mga kapatid? Kapatid, lalo pa, this is not a command. But if your love is sincere to the Lord, hindi ka kailangan utusan. Magkukusa ka. Amen. Magkukusa ka. Tatrabahuhin mo pa lalo yan. Panginoon, I will work more. Pastor, ano ba ang ministry na gusto pa? Pastor, ano mo lang ako? Sabihan mo lang ako. Di ba? This 41 years, hindi ito sapat, Panginoon. This is not enough. Kung kinakailangan, doblehin po ito. Let's join to this. Let's be faithful to everyone. Especially in this ministry na mahalaga, mga kapatid. Patunayan mo, sabi diyan, to prove. Patunayan mo that your love is sincere to the Lord. That from this moment, you will know